Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2016 American action fantasy film na pinamagatang Warcraft. Spoilers ahead. Watch out and take care. Ang lugar ng Draenor na tahanan ng mga orcs ay nawasak dahil sa misteryosong mahika na tinatawag na Fel. Si Gul'dan, isang orc warlock, ay tinipon ang mga orcs clan para lumusab sa Azeroth na siyang tahanan ng mga tao. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Fel, naglikha siya ng portal at hinigop niya ang buhay ng mga bihag upang masusti na ang portal patungo sa Azeroth. Pinangunahan ni Gul'dan ang pulutong ng mga orcs papasok sa portal. Sumama na rin ang chieftain ng Frostwolf clan na si Durotan, pati asawa nitong si Draka at kaibigang si Orgrim. Nang makarating na ang mga orcs sa Azeroth, hindi inaasahang manganganak na si Draka kaya sinagip ni Gul'dan ang naghihingalong sanggol sa pamamagitan ng paglipat ng buhay ng isang Ben-Ado sa sanggol. Lumipat ang eksena sa malayong kaharian ng Ironforge. Pinakilala tayo sa ating bida na si Lothar na kasalukuyang nakipagpulong sa Dwarven King. Iprinisenta ng Dwarven King ang tinatawag na The Rifle para ibigay kay Lothar bilang regalo dahil sa mahabang panahon nila na magkaalyansa. Isang Dwarven guard ang biglang dumating na may iniabot na mahalagang balita. Nakasaad sa report na isa sa mga kampamyento ng Azeroth ay inatake ng hindi matukoy na nilalang. Kaya agad bumalik si Lothar sa syudad ng Stormwind para inspeksyonin ang mga labi. Sobrang nagulat si Khadgar na may biglang lumabas na enerhiya ng Fel mula sa bunganga ng bangkay. Sinabi niya na hindi na ito saklaw ng kanyang mahika kaya kailangan nilang ikonsulta ito sa guardian na si Medivh. Gayunpaman kailangan nila ng approval ng hari para maipatawag ang guardian. Sinimula ni Lothar at Khadgar maglakbay sa bayan ng Goldshire para makiusap kay King Llane. Pagdating doon ay agad na pinaalam ni Khadgar sa hari ang nagbabadyang panganib kaya nagmungkahi siyang payagan silang pumunta sa Karazhan upang humingi ng tulong sa guardian. Habang nag-uusap sila, napansin nila ang apoy sa malayo, nangangahulugang may panibagong kampamyento na naman ang nilusob. Dahil dito ay nakumbinsi na nga ang hari kaya pinahiram niya ang kanyang singsing upang sa pamamagitan nito ay mapaniwala nila ang guardian na si Medivh na pinapatawag siya ng hari. Naglakbay na ang dalawa sakay ng griffins patungo sa Karazhan. Pagdating sa lugar, sinalubong sila ng katiwala. Matapos nitong malaman ang sitwasyon, sinamahan niya ang dalawa para makipagkita kay Medivh. Samantala nagpaiwan si Khadgar sa library at bigla niyang napansin ang isang anino pero nang suriin niya na ito ay bigla na lang itong naglaho. Ilang saglit pa, kumikislap ang simbolo ng Dalaran kung saan itinuturo nito ang magical book na pagmamay-ari ni Medivh. Kalaunan naghanda na silang lisanin ang Karazhan at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng guardian ay madali silang nakapag-teleport pabalik sa palasyo ng hari. Pagkatapos hindi na sila nagaksaya pa ng oras at sinimulan na nilang pag-usapan ang kasalukuyang problema. Sa mga puntong ito, wala pa silang ideya kung anong klaseng nilalang ang umaatake sa kanila. Kaya nagpasya silang maglakbay sa kagubatan ng Elwyn para imbestigahan ang nasabing problema. Kasama ang maliit na hukbo, nakarating na sila sa lugar. Tumambad sa kanila ang magulong estado sa lugar kaya nagsagawa muna sila ng inspeksyon. Napansin nila ang sariwang dugo sa batuhan, nangangahulugang bago pa lamang ang pangyayari ng pag-atake. Sobrang nagulat si Medivh nang mapansin niya ang enerhiya ng Fel na bumabalat sa puno. Ilang saglit pa, biglang may umatake sa isa sa mga sundalo kaya agad silang naalerto at inihanda ang mga armas. Lumitaw si Blackhand kasabay ng mabangis na pag-ungol at tinawag niya ang mga kasamahan para palibutan sila. Hindi halos makalaban ang mga tao sa mga orcs dahil sa taglay na lakas ng mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, tanging si Lothar lang na ating bida ang nagawang labanan ang mga orcs. Ginamit na ni Medivh ang kanyang kapangyarihan habang patuloy na bumabagsak ang mga sundalo sa kamay ng mga orcs. Sa mga puntong ito, pinakawalan na ni Medivh ang kanyang mahika kung saan lumabas ang ilang lightning sa lupa at walang magawa ang mga orcs laban dito. Nang mapagtanto ito ni Blackhand ay agad niyang inutos sa ibang orcs na kailangan na nilang umatras. Habang kinakast ang spell, nakaramdam si Medivh ng hindi tama. Pakiramdam niya na may masamang puwersa ang pumasok sa kanyang katawan. Binuksan niya ang portal para bumalik sa Karazhan at mag-recover. Inutos naman ni Lothar sa natirang sundalo na habulin nila ang mga tumetakas na orcs. Kinumpronte ng isang orc si Lothar kaya nagkaroon ng sagupaan sa pagitan nilang dalawa. Samantala ang half-orc na si Garona ay pinakawalan ni Durotan sa pagkakagapos. Tumakbo si Garona hanggang sa nasalubong niya si Khadgar. Agad nagpakawala ng spell si Khadgar upang mahuli si Garona.
Dinala siyang bihag ni na Lothar at sa kanilang pagkagulat, marunong magsalita si Garona ng kanilang lengguwahe. Gayunpaman, nagalit ang kasamang orc ni Garona sapagkat kinokonsidera niyang insulto sa mga orc ang pagsasalita ng lengguwahe ng mga tao. Aatakihin niya na sana si Garona mabuti na lang napigilan siya ni Lothar sa tamang oras. Dinala si Garona sa harap ng hari para sa interogasyon. Dahil first time niya sa mundo ng mga tao, nai-ignorante siya sa mga bagay-bagay sa paligid. Tinuro ng hari ang mapa sa itaas para itanong kay Garona kung saan matatagpuan ang kanilang kaharian. Gayunpaman tugon ni Garona na matagal nang nawasak ang kanilang lupain. Dagdag niya pa na hindi magtatagal ay sasakupin ng mga orcs ang mundo ng mga tao. Dahil dito nagmungkahi si King Llane kay Garona ng nakakaakit na kondisyon. Pinangako niyang pakakawalan siya kung ituturo nito ang kampo ng mga orcs. Gayunpaman hindi basta pumayag si Garona kaya pansamantala muna siyang kinulong sa piitan. Pero unti-unti nilang kinukuha ang loob ni Garona para ipakita na hindi masasama ang mga tao. Binigyan pa siya ng hari ng isang royal dagger at dahil dito ay tuluyan nang nahulog ang loob ni Garona sa mga tao, kaya napagpasyahan niya ng ituro kung saan matatagpuan ang kampo ng mga orcs. Bumalik na si Durotan at Blackhand sa kanilang kampo para ipaalam kay Gul'dan ang sitwasyon. Sa gabing yun, hindi makatulog si Durotan pero inaliw naman siya ng kanyang anak. Kinabukasan, inihayag ni Durotan kay Orgrim ang bumabagabag sa kanya. Mula nang lumabas sila sa portal at tagumpay na masakop ang ilang kontinente ng Azireth tulad ng Minetil Harbor at Arati Highlands, napagtanto ni Durotan na saan man magtungo si Gul'dan, ang mga lupain ito ay nauuwi sa lubos na pagkawasak. Ang corrupted na si Gul'dan ay lumalabis na ang kasamaan. Kaya kung kailangan nilang magtatag ng bagong masaganang lupain para sa mga orcs, kinakailangan nilang pigilan si Gul'dan. Nagkaroon ng plano si Durotan na makipagsanib puwersa sila sa mga tao para pigilan si Gul'dan. Sa parehong sandali, pinangunahan ni Garona ang grupo nila Lothar patungo sa kampo ng mga orcs. Sa paglalakbay nila, nakafocus lang si Khadgar pag-aralan ang libro ni Medivh, habang napansin naman ni Lothar na maraming tao ang binihag ng mga orcs. Pinaalam ni Garona kay Lothar ang taglay na kapangyarihan ni Gul'dan na mag-absorb ng life energy at gagamitin niya ang kapangyarihang ito para buksan ang portal at mailipat pa ang mga natirang orcs patungo sa Azireth. Nang umalis si Lothar para magmasid pa sa paligid, nahuli naman sila ni Durotan. Agad niyang tinakpan ang bunganga ni Khadgar upang hindi ito makapag-cast ng spell. Sa mga puntong ito, pinaalam ni Durotan kay Garona ang pinaplano niya. Pinahayag niya ang kagustuhan na makipagsanib puwersa sa mga tao para labanan si Gul'dan at nagtakda siyang makipagpulong sa hari ng mga tao sa Blackrock Mountain bago sumapit ang gabi. Agad namang sumang-ayon si Garona dahil para sa kanya ay mas makakabuti ito para sa lahi ng mga orcs. Maya-maya, pinangunahan ni Durotan ang Frostwolf clan patungo sa Blackrock Mountain. Dumating na rin sa lugar si King Llane. Nagsimula na nga ang kanilang pag-uusap patungkol sa kanilang alyansa. Inutos ni Durotan kay Orgrim na magpatrolya ito sa likuran. Dumating na rin si Medivh sa tuktok ng bundok para i-monitor ang sitwasyon at siguruhin ang kapakanan ni King Llane. Si Garona ang naging kanilang translator. Pinahayag ni Durotan ang kanyang determinasyon na pigilan ang kasamaan ni Gul'dan at walang pag-aatubiling sumang-ayon naman ang hari sa sinabi niya. Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, isang di inaasahan ang nangyari nang biglang umatake ang mga sundalo ni Gul'dan. Lumalabas na nalaman pala ni Gul'dan ang pinaplano nilang pagpupulong at kanina pa nagtatago sa lupa ang mga sundalo ni Gul'dan para magsagawa ng ambush laban sa mga tao. Hindi makapaniwala si Durotan at dahil sa pangyayaring ito ay nabigo ang inaasahan niya sanang alyansa sa mga tao. Dahil dito ibinuhos na lang ni Durotan ang kanyang galit sa kapwa niya mga orcs. Habang papaatras na ang mga tao, lumitaw pa ang ibang orcs sa lupa at napagtanto nila na mas maraming kalabang orcs pa ang nakaharang sa kanilang daan. Dahil dito napilitan silang lumaban sa halip na tumakas. Ang lalong mas nakakagulat, napansin ni Garona si Blackhand at Orgrim sa tuktok ng bundok. Dito inihayag na trinaydor pala ni Orgrim si Durotan dahil siya pala ang nagpaalam kay Gul'dan sa pinaplanong alyansa. Sa mga puntong ito, sumali na rin sa digmaan ang chief ng mga orc na si Blackhand. Bumuo ng depensa ang anak ni Lothar na si Kallen para pigilan ang atake ni Blackhand. Sa pag-ungol ni Blackhand, ilang hukbo pa ng mga orcs ang dumating. Malinaw na pinaghandaan talaga nila ang pag-ambush na ito. Sa kritikal na sandali, gumawa na ng aksyon ang Guardian kung saan nagpakawala siya ng magic spell para magpatawag ng kidlat.
Lumiwanag ang kanyang mata sabay nagpakawala ng lightning strike sa battlefield. Naglikha ito ng barrier para maihiwalay ang panig ng mga orcs at tao. Dahil sa matinding spell na pinakawalan niya, nag-collapse si Medivh at napahandusay sa lupa. Agad inutos ni King Llane ang madali ang pagtakas. Gayunpaman si Lothar ay patuloy pa ring nakipaglaban para mag-abala ng oras sa pagtakas ng hari. Sa kanyang pagkagulat, napansin niya na ang kanyang anak pala na si Callan ay nasa kabilang dako ng barrier. Tinawag niya si Medivh para alisin ang barrier. Sinubukan niya pang ipasok ang kamay sa barrier, maabot lang ang anak. Pero batid na ni Callan na hanggang dito na lang siya, kaya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili at walang takot na hinarap ang mga orcs. Subalit hindi sumuko si Lothar, iligtas ang anak at kumuha siya ng kalasag para subukang makalusot sa barrier. Ngunit sa kasamaang palad ay nabigo pa rin siya. Nang makita niya ang anak na hawak-hawak na ni Blackhand, magkahalong lungkot at galit ang nararamdaman ni Lothar pero wala na rin siyang magagawa. Ginamit ni Blackhand ang matalim niyang kuko sabay tinurak ito sa anak ni Lothar at hinampas sa barrier. Sa mga puntong ito, para bang si Lothar mismo ang lubos na nasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. Tumitig siya na may galit kay Blackhand, nangangakong balang araw may paghihiganti niya ang anak. Matapos ang labanan, binalik ni Garona at Khadgar si Medivh sa Karazhan para pagalingin sa magical pool. Ngunit napansin ni Khadgar ang berdeng liwanag sa mata ni Medivh, kaya napagtanto niyang si Medivh ay nakurap na rin ng fel magic. Agad siyang sumakay ng griffin at nagtungo sa Dalaran para humingi ng tulong sa Archmage. Kinagabihan sa kampo ng orcs, nagpasya si Gul'dan na parusahan ang mga Frostwolf clan at ikulong si Durotan dahil sa tangkang pagtatraidor nito. Sa mga puntong ito, kahit papaano ay may malasakit pa rin si Orgrim kay Durotan kaya iniligtas nito ang kanyang pamilya. Napaginhawa siya nang malaman niyang ligtas naman ang asawa at anak ni Durotan. Sobrang galit si Drake kay Orgrim dahil sa pagtatraidor nito kay Durotan. Pero tinanggap ito ng buo ni Orgrim at hinayaan niyang makatakas ang mag-ina. Pagkatapos nagtungo siya sa lugar kung saan ikinulong si Durotan. Pinatay niya ang gwardya sabay binuksan ang kulungan. Hindi makatingin ng direkta si Orgrim kay Durotan. Gayunpaman ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit nagawa niya ang pagtatraidor. Yun ay dahil sa hindi niya maatim ang pumanig sa mga tao at labanan ang sarili niyang lahi. Pagkatapos nagkaayos na nga silang muli. Matapos malaman ang seguridad ng kanyang pamilya, nagpasya si Durotan na hamonin sa isang labanan si Gul'dan. Tinanggap naman ni Durotan ang kanyang hamon. Tinanggal nito ang kanyang balabal at naihayag ang matutulis na sungay sa likod nito. Gayunpaman hindi nagpasindak si Durotan at tinanggal niya na rin ang kanyang balabal. Sa kanilang direktang komprontasyon, maliwanag na mas nakakalamang sa lakas si Durotan. Nagawa pa nitong mabali ang isa sa mga sungay ni Gul'dan kaya nagpahina ito sa lakas ni Gul'dan. Nang mapansin ni Gul'dan na papasara na ang portal, sinabi niya na wala na siyang panahon pa para sa labanang ito kaya nagmungkahi siya kay Blackhand na pahintuin na ang laban. Pero si Blackhand bilang referee ay tinanggihan ang mungkahi niya dahil nirerespeto nito ang ancient tradition ng mga orcs at hindi siya papanig sa kanino man alang-alang sa karangalan ng pagtutunggali. Dahil dito, dinaya ni Gul'dan si Durotan sa paggamit nito ng fel magic. Tila wala na siyang paki sa karangalan ng mga orcs at hindi niya na rin pinansin ang insulto ng mga orcs sa kanya. Sa huli, tuluyan na ngang tinapos ni Gul'dan si Durotan gamit ang fel magic. Maya-maya lang, nakarating na ang hukbo ni King Llane sa kuta ng mga orcs. Pinangunahan niya ang hukbo na sumugod para iligtas ang ilang mga bihag at dito na nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga orcs at tao. Hinigop ni Gul'dan ang life energy ng ilang mga bihag para ganap na mabuksan ang portal patungong Draenor, at dahil dito ilang hukbo pa ng mga orcs mula Draenor ang nakapasok sa Azyret sa tulong ng portal. Sa kabilang banda, nang tuluyan ng makurap ng fel magic ang guardian na si Medivh, kasama ni Khadgar si Lothar magtungo sa Karazhan para pigilan si Medivh. Kailangan nilang matalo si Medivh para maisara nila ang portal pero wala silang binatbat sa kanya. Sumambit lang ng ritual si Medivh para buhayin ang isang estatwa. Plinano ni Khadgar gamitin ang higanteng estatwa para pang counter-attack kay Medivh, habang si Lothar naman ang baalang umabala kay Medivh. Ginamit ni Khadgar ang kanyang mahika para akitin ang higanteng estatwa na tumapak dito. Ilang saglit pa, si Medivh ay tuluyan ng nakontrol ng fel magic at nag-transform sa pagiging Sargeras. Naglakad siya sa magic pool at sa parehong sandali naman, patuloy na inaakit ni Khadgar ang estatwa na tumapak sa ginawa niyang bilog na liwanag,
at sa pagtapak nito ay agad nag-teleport ang estatwa sa ibabaw ni Medivh, dahilan para si Medivh ay madaganan ng estatwa. Sa pagkatalo ni Medivh, tuluyang nang nagsara ang portal, kaya nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa mga taong bihag. Balik kay Khadgar, hindi pa talaga tuluyang natalo si Medivh kaya nagsagawa ng pagsasakripisyo si Khadgar para i-absorb ang Fel Magic mula kay Medivh. Hindi niya alam kung matatagalan niya ito kaya habang meron pa siyang konsensya, nagpakawala siya ng shield para protektahan si Lothar. Patuloy niyang ina-absorb ang Fel Magic habang nagsasalita siya ng incantation para labanan ang kapangyarihan ng Fel. Sa huli ay nagtagumpay si Khadgar maalis ang Fel Magic na na-absorb niya at isang powerful shockwave ang kumawala sa buong Karazhan. Bilang resulta, si Khadgar ngayon ay naging isa ng ganap na powerful Archmage mula sa pagiging apprentice. Pagkatapos makumpirma na maayos lang si Khadgar, hindi na nagaksaya ng panahon si Lothar, kinuha ang kanyang espada sabay nagtungo sa kampo ng mga orcs para tulungan ang hari. Ilang saglit pa ay nagkaroon na rin ng malay si Medivh. Bilang guardian ng sangkatauhan, kahit man nakurap siya ng Fel Magic, nais niya pa ring protektahan ang kapakanan ng mga tao. Gamit ang natitira niyang lakas, sinalitan niya ang Stormwind City kaya nagsimulang bumukas muli ang portal, pero sa pagkakataong ito ay patungo na ang portal sa syudad ng Stormwind. Nakaramdam ng pag-asa si King Llane nang bumukas ang portal at nagpalakas ito ng moral sa hukbo ng mga tao sabay sinimulan nilang i-rescue ang mga bihag para papasukin sa portal. Pero hindi rin nagtagal ang portal nang si Medivh ay unti-unting bawian ng buhay. Ngunit kahit papaano naman ay nagawa nilang may rescue lahat ng bihag. Tumayo si Blackhand, nakahandang sumugod para harapin ang hari at magkamit ng karangalan. Batid ni King ang mapanganib na sitwasyon kaya sikreto niyang iniutos kay Garona na patayin siya nito para siya ang magkamit ng karangalan at para na rin sa kapakanan ng orcs at mga tao. Nang papalapit na si Blackhand sa hari, bagaman labag sa loob ni Garona ay sinaksak niya ang hari hanggang sa mamatay. Dahil dito nakatanggap ng karangalan si Garona at sinimulan siyang purihin ng mga orcs. Ilang sandali lang ay dumating na si Lothar sa digmaan. Una niyang napansin ang labi ni King Llane kaya nagmadali siyang isakay ito sa Griffin para itakas sa lalong madaling panahon. Pero nang umalis na ang Griffin, hinila ni Blackhand ang paa nito sabay ibinalagbag sa lupa. Pagkatapos hinamon ni Blackhand si Lothar sa isang marangal na tunggalian. Nais niyang talunin si Lothar para magkamit din ng karangalan sa kanyang sarili. Pero hindi maalis ang ginawang pagpatay ni Blackhand sa kanyang anak kaya nangako siyang maghihiganti sa araw na ito. Sa ilang sandali pa, nagsimula ng sumugod si Lothar. Ang unang atake ay para sa kanyang anak at ang ikalawa naman ay para kay King Lann. Sa sandali ng tagumpay, tumitig si Lothar kay Garona na may bigat sa puso bago lisanin ang lugar. Gayunpaman ang masamang si Gul'dan ay nais patayin si Lothar, pero dahil sa mataas ang respeto ng mga orcs sa ancient tradition, nagbigay sila ng daan kay Lothar habang pinipigil si Gul'dan sa gusto nito. Tila ba wala ng orcs ang gustong respetuhin siya. Lumipad na nga si Lothar sakay ng Griffin, dala-dala ang labi ni King Llane. Samantala, binunot ni Orgrim ang pangil ni Durotan para ibigay ito sa kanyang anak na si Thrall. You are the son of Durotan and Draka, an unbroken line of chieftains, and our people need a leader now, more than ever.